Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang salita ay parang isang pana. Kapag binitawan at tumama sa pakay ay hindi na mababawi pa. Nasa atin ang pagpili ng mga bibitawang kataga sa ating kapwa. Kaya gamitin natin ito sa tama nang sa ganon ay wala tayong masirang dangal ng isang taong hindi pa naman natin lubos na kilala. Dear Papa Dudut, sa modernong panahon ngayon, hindi ko pa alam kung may mga tao pa bang naniniwala sa mga kababalaghan o kaya ay sa kilabot na dulot ng mga nilalang ng dilim. Mapagpalang araw Papa Dudut, ako po si Marco, tubong probinsya ng Capiz, 37 years old. Wala pa rin po akong sariling pamilya ngayon dahil mas pinili ko munang magtrabaho para makapag-ipon. Gusto ko lang pong magbahagi ng kwento sa inyo. Ito po ay tungkol sa karanasan ko mismo noong bata pa ako. 10 taong gulang pa lamang po ako nang maranasan ko ang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko na magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko, Papa Dudut. Lumaki po ako sa bukid kasama ang iba ko pang mga kapatid. Bali 8 kami at ako po ang pangalawa sa aming lahat. Dala ng kahirapan, napagpasyahan ng magulang namin na paghiwalayin kami. Ang 3 maliit lang ang maiiwan sa bahay at kaming 5 malalaki na ay doon natitira sa kamag-anak namin. Papa Dudut, napadpad po ako sa probinsya ng Aklan. Nakaratig bayan lang din ng Capiz, kung saan ay nakatira si Lola Asuncion, ang pinsan ni Lola Melba na nanay ni Mama. Kumbaga ay tiyahin siya ng nanay ko. Dahil ako ang paborito ni Lola Asuncion ay ako ang gusto niyang kupkupin. Mahigpit na bilin sa akin ni Mama noon, isda at gulay lang ang pwede kong kainin habang nasa bahay ako ni Lola. Wag na wag daw akong kakain ng karne. Sabi din po niya ayon sa sabi-sabi ay aswang daw ito. Kaya mas mabuti na raw na mag-ingat. Sa natatandaan ko naman mula sa alaala ko noon kay Lola, tuwing kinakausap niya ako ay mabait naman po siya at hindi naman po siya nakakatakot. Iniisip ko na lamang po na baka sinisiraan lang siya ng ibang tao kaya maging si Mama ay naniniwala sa mga chismis na yon. Bilin din po ni Mama, kahit na anong mangyari huwag ko raw babanggitin sa harapan ng lola ko. Sabi pa niya kung hindi lang daw kami sobrang hikahos sa buhay, ay hindi niya ako hayaang ipakupkup doon. Pero wala naman daw po kaming iba pang kamag-anak na gusto pang tumanggap sa akin. At bago malis si Mama pabalik ng Capiz, nangako siya na kapag gumanda ang ani sa susunod na gapasan at makapag-ipon na sila ng sapat ay susunduin na ako niya, Papa Dudut. Pero hanggat nandoon pa ako, ay kailangan ko lang munang magtiis at sundin ang mga bili niya. Unang araw ko noon ay nanibago po ako. Hindi ko rin po maiwasang maging malungkot dahil nami-miss ko na ang mga kapatid ko.
Hanggang sa napansin na yata ni Lola ang pagkakabalisa ko. Naramdaman ko ng marahan ang kamay niya sa balikat ko. Nakangiting isinuot niya sa akin ang hawak niyang kwintas na may nakasabit na maliit na itim na bato. Huwag ko raw po yun huhubarin habang nandun pa ako sa kanya. At huwag ko daw iwawala. Nagtataka man ako pero hindi na lamang po ako nagtanong, Papa Dudut. Natatandaan kong nginitian niya lamang ako bago naupo sa tabi ko. Siguro ikinikwento sa iyo na aswang ako, no? Naniniwala ka ba? Tanong niya pero nanatili akong tahimik at hindi siya matignan ng diretsyo. Huwag kang matakot sa mga aswang. Hanggat suot mo ang kwintas na yan ay hindi ka mapapahamak o gagalawin ng mga kinakatakutan mo. Ho? Ano po ba to? Tanong ko. Isa yang proteksyon sa pang-amoy ng aswang. Kapag suot mo yan ay hindi ka nila maaamoy kahit isa ka lang ordinaryong tao. Noong time po na yon ay hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Akala ko po kasi ay kwento-kwento lamang yon para gawing panakot sa mga bata nang hindi kami lumabas tuwing hapon at gabi. Kung may sinabi man ang nanay mo sa iyo tungkol sa akin, hindi yun totoo. Isa lang akong albularyo. Kaya huwag ka nang matakot sa akin. Patuloy lang si Lola sa pagsasalita. Habang ako naman, Papa Dudut, ay nakikinig lang. Hindi ko naman noon iniisip na nasisiraan na ang lola ko dahil sa mga pinagsasabi niya tungkol sa aswang o ano pa. Noong time na po kasing yon, talamak po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang kwento-kwento na may mga aswang daw na gumagala tuwing gabi. Sa paglipas nga ng mga araw ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi normal na tao ang lola ko. Baka nag-uulyanin na. Ganun na lamang po ang iniisip ko. Pinanghawakan ko na lamang ang sinabi niyang walang mangyayari sa akin hanggat kasama ko siya at suot ko ang kwintas na bigay niya. Kaunting pagtitiis na lang din naman at alam ko pong makukuha na ako ni Mama sa poder ni Lola. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 2 linggo. Wala akong nararamdaman na kakaiba sa lola ko tulad ng sinabi ni Mama. Normal naman po ang lahat habang nasa poder niya ako kaya naging panatag po ang kalooban ko. Mabait po si Lola, maasikaso at hindi ko nakikitaan ang bahid ng pagdududa na totoo ang kumakalat na chismis. Aswang ito kaya ito nilalayuan ng ibang tao. Habang nandun po ako ay madalas niya akong isinasama sa gubat para mangahoy. Minsan naman ay pumupunta kami sa ilog para mangisda ng ipang-uulam. Malakas po si Lola. Nagagawa pa nga po niya mga gawaing bahay ng walang kahirap-hirap. Pero nang lumipas sa mga araw, ang inakala kong normal at panatag ay napalitan ng pagtataka, Papa Dudut. Isang araw habang nagwawalis ako sa bakuran, may isang lalaki ang napadaan sa harapan ng bahay. May hila-hila itong kalabaw at marahang naglalakad. Napansin kong huminto ito sa tapat mismo ng bahay namin. Magalang pa po niya akong binati ng magandang araw bago nagpaalam na makikiraan lang daw po siya. Nagtaka ako dahil hindi lang siya ang taong ganoon ang ginawa at sinabi nung araw na yon, Papa Dudut. Halos lahat ng tao na dumaraan sa tapat ng bahay ni Lola Asuncion ay ganoon ang ginagawa. Tumitigil saglit at nagsasabi ng makikiraan lang po. Katunayan ay napansin ko yon simula nang dumating ako doon at wala pong araw na hindi. Dahil hindi na ako nakatiis sa labis na kuryosidad, tinanong ko na po yon sa lola ko. Respeto ang tawag doon. Ginagalang nila ako kasi matagal na akong nakatira dito. Natatandaan ko pang sagot niya sa akin.
Kinahapunan po noon ay patakip silim na nang yayain niya ako patungo sa likod ng bahay. Sabi niya ay may papakita daw siya sa akin. Pagkarating po namin doon ay agad na nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong malaking itim na ibon na nakadapo sa bubong. Nakalapat ang magkabilang pakpak nito na parang nakayakap doon habang nakatitig sa lupa. Sa kabilang dako naman ay may tinuro ulit si Lola. Isa yung napakalaking itim na aso. Kasalukuyan yung nakatitig sa akin at nag-aangil. Hindi ko po alam kung nananaginip ba ako, pero para pong totoo. Grabing kilabot ang gumapang sa katawan ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Parang hindi ako makahakbang dahil sa kaba na nararamdaman ko. Nanginig rin ang mga paa ko na tila bumao na sa lupa at hindi ko na maihakbang pa. Huwag kang matakot. Silang dapat matakot sa atin. Sabi niya matapos akong tapikin sa balikat bago tipid na ngumiti. Tara na at pumasok na tayo sa bahay. Pinipilit ko noong igalaw ang mga paa kong naninigas para sundan siya, Papa Dudut. Sa sobrang takot ko ay halos patakbo na akong pumasok ng bahay ng oras na yon. May pangyayari din po na habang nagdidilig ako ng halaman. Sa labas ng bahay ay may batang bumato sa akin. Sabi nito ay aswang daw po ako katulad ng lolang nakatira sa bahay namin. Sabi ko ay kwento lamang yun at hindi yun totoo na hindi aswang. Si Lola Asuncion. Dahil sa sinabi ko ay isang beses pa akong binato na tumama pa sa ulo ko. Saka siya kumaripas ng takbo. Nagkaroon po ako ng malaking bukol sa noo dahil sa nangyaring yon. Nagalit pa nga si Lola nang makita niyang halos pumutok na yung bukol sa lakas ng pagkakabato sa akin. Sabi niya ay may mga salbahe daw talaga na mga tao sa lugar na yon, lalo na ang ibang mga bata. Pagagalitan daw niya yon kapag nakita niya. Napangiti na lamang ako at niyakap si Lola. Kasi naramdaman ko na mahal niya po ako. At handa niya akong ipagtanggol. Nang matapos kaming kumain ng tanghalian ay napagpasyahan kong mag-ikot-ikot muna sa likod ng bahay para hindi ako maboring. Pero nagtatakang napapakunot noon na lamang ako nang mapansing halos puno ng saging ang mga nakatanim pala doon. Wala nang iba pang klase ng pananim. Hindi ko yun gaanong napansin noong pumunta kami dati doon. Nakasloob akong tumingala sa bubungan pero hindi ko na nakita yung malaking ibon na ipinakita ni Lola sa akin. Pagsapit po ng gabi, habang payapa po kaming nakamasid ni Lola sa labas ng bahay. Bigla na lamang po kaming nakarinig ng ingay. May dalawang taong nagsisigawan at nagtatawanan. Napagtanto ko po na mga lasing yon dahil panay po ang pagmumura nila at walang tigil na naghahalakhakan hanggang sa makalampas na sila sa amin. Napatingin po ako kay Lola nang bigla kong mapansin na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tila galit po siya. Nakita ko rin po ang pag-igting ng mga panga niya na parang nagkakaskasa ng mga ngipin niya sa loob nito. Bigla po ako nakaramdam ng takot kay Lola sa hindi ko malamang kadahilanan, Papa Dudut. Kaya dali-dali akong napalayo sa kanya at pumasok sa kwarto. Bago po ako tuluyang makapasok ng pintuan ay narinig ko pa ang galit na boses niya. Mga walang respeto. At dahil dyan ay ipaparamdam ko sa inyo ang nararapat. Sabi niya, mahina man pero malinaw ko pa yung narinig. Sa takot ko po na baka sa aking maibuntong ni Lola ang galit niya at mapagalitan pa ako ay nanatili na lamang akong nakatalukbong ng kumot sa kwarto ko, Papa Dudut.
Naisip ko po na baka ang ikinagalit ng lola ko ay ang kaingayan ng mga lasing na yon. Baka nabastusan po siya. Hindi po nagtagal ay nakarinig ako ng ingay sa labas na parang umaangil na aso. Bigla ko pong naisip yung asong ipinakita niya noon sa akin sa likod ng bahay. Hindi ko po alam pero naglalaro sa isipan ko na alagang aso yon ng lola ko, na baka tinawag niya yon para ipahabol ang mga lasing. Maya-maya pa ay tumahimik ang paligid. Wala na rin ang mga ingay na naririnig ko. Akmang aalisin ko na po sana ang kumot na nakabalot sa akin ang may marinig akong mahihinang hakbang papalapit sa harapan ng kwartong kinakaroonan ko. At dahil yari sa kawayan ang sahig ng bahay ni Lola, rinig na rinig ko ang paglangit-ngit nito. Sa kabay napayakap ako sa sarili ko habang nagdarasal sa aking isipan. Pero natigilan ako nang marinig kong may biglang nagsalita malapit sa kamang kinahihigaan ko. "Matulog ka na, may gagawin lang ako saglit," sabi niya. Medyo nag-alinlangan pa nga po ako kung si Lola ba talaga yon o ibang tao. Kasi po ay kaboses naman niya pero napansin kong garalgal yon. Inisip ko na lamang na baka may ubo lamang po siya noon bago siya naglakad palabas ng kwarto. Narinig ko pa ang paghigop niya ng sarili niyang laway. Ilang minuto din po akong nakiramdam noon, Papa Dudut, bago gumalaw at nagmulat ng mga mata. Bala ko sanang lumabas para sumilip nang matigilan ako sa biglang pag-alulong ng aso. Sa sobrang gulat ko nga po ay halos lumabas na ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko. Hindi ko na itinuloy pang bumangon, Papa Dudut, sa kabang nararamdaman ko. May narinig din po kasi akong malakas na pagaspas na parang isang napakalaking ibon, bago nasundan ang mahihinang yabag na tipong tumatakbo. Kung ano man po yun ay hindi ko na po inalampa. Pinilit ko pong makatulog ng gabing yon at inisip na lamang na baka nakabalik na din si Lola mula sa sinasabi niyang gagawin daw niya. Inisip ko na lamang po na baka maliligo na naman siya noong time na yon. Tuwing gabi po siyang nagpapaalam para maligo. Lagi din po niyang sinasabi na huwag ko raw po siyang hintayin at matulog na daw ako. Kinabukasan ay medyo patanghali na po nang magising ako, Papa Dudut. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina para sana maghilamos. Nakita ko doon si Lola na abalang-abala sa ginagawa niya. Napatigil lamang siya nang mapansin niya akong nakatayo sa gilid ng mesa. Inutusan niya po akong maupo at kumain, sabay turo niya sa mangkok na may nakatakip na pinggan. Otomatikong dahan-dahang napalaki ang mga mata ko sa pagkagimbal nang makitang umapaw ang dugo sa mangkok. Doon po biglang bumalik sa isipan ko ang nangyari kagabi. Kinakabahang magalang na tumanggi po ako sa alok niya. At sinabi ko pong busog pa ako. Na mamaya na lamang ako kakain. Nagpaalam ako na lalabas muna para mag-exercise. Papa Dudut, para makaiwas yon na mananghalian. Nang makalabas po ako sa bahay ay hindi ko maiwasang mag-isip. Puno ng katanungan ang tumatakbo sa isipan ko tungkol sa kung ano nga ba ang totoong pagkatao ng lola ko. Hindi ko naman siya matanong ng diretsyo dahil wala naman siyang ginagawang masama sa akin para pag-isipan ko siya ng kakaiba. Sobrang bait niya at maalaga. Hindi ko nga po alam bakit nakakaramdam ako ng takot sa kanya noong panahon na yon. Nang umayos na ang pakiramdam ko, bumalik na rin ako sa loob at pinuntahan ulit si Lola sa kusina, pero hindi ko na siya nadatnan doon. Maging yung mangkok na may umaapaw na dugo ay wala na rin. Napalitan na yon ng kanin, inihaw na isda at isang platitong karning inihaw. Sobrang bango ng lahat ng nakahain sa mesa.
kaya mas lalong naramdaman ko ang gutom. Agad kong kinuha ang tinidor at tumusok ng isang hiwa ng karne. Natatakam na ako ng sandaling yon pero bigla kong naisip ang paalala ni mama sa akin. Kaya binalik ko kaagad yon sa platito at dali-daling tinakpan. Kahit na paborito ko po talaga ang karne. Ibinaling ko na lamang ang atensyon sa isda at kanin. Dumating ang hapon at inutusan ako ni Lola na iluto ang isdang nahuli niya. Sabi niya ay isigang ko daw para may sabaw kami. Kaya pumunta ako sa ikalawang lote na medyo malayo sa bahay para kumuha ng kangkong at kamyas na ipansasahog ko. Pero natigilan po ako sa pamimitas ng kangkong nang marinig kong may paparating. Hindi ko nga po alam bakit bigla na lamang akong napakubli sa may talahiban. Base sa mga narinig ko na pinag-uusapan ng dalawang natigil sa harapan ng isang bahay, malapit sa kinakaroonan ko. Sabi ng isang babae may natagpuan daw na patay kaninang tanghali doon sa gubat. Mabaho na daw yun. Kilalang lasenggo at nanggugulo daw ang isa sa mga biktima. Ayon sa tsismisan po nila ay nawawala daw po ang mga braso at binti ng dalawang namatay na lalaki. Sabi din po nila may namatay ding bata. Di kalayuan kung saan natagpuan ang mga yon. Katulad ng dalawa ay nawawala rin daw ang mga braso at binti. Ang pinagkaiba lang nito sa mga yon ay maging ang laman loob nito ay nawawala. Dagdag pa nila siguro ay aswang daw ang may gawa. Narinig ko rin po ang pangalan ni Lola. Dahil po doon ay bigla ko na lamang pong naalala yung batang bumato sa akin at mga maiingay na lasing na dumaan sa bahay. Kinagabihan po noon habang kumakain kami ay halos hindi ko na magawa pang tignan si Lola. Nakayuko na lamang ako at nagpatuloy lang sa pagsubo. Eto kainin mo, masarap yan. Napatingin ako sa inabot niyang ulam sa akin at mas lalo po akong nag-overthink nang makita na karne po yun. Kabadong nilunok ko na lamang ang laway ko habang titig na titig sa ulam na ibinigay niya sa akin. Napapaisip po akong baka hindi yon karne ng hayop. Na baka karne yon ng mga taong natagpo ang patay malapit sa kagubatan. Nang maramdaman po siguro niyang hindi ko gusto ang inabot niya, tahimik lamang siyang tumayo at tinignan ako ng ilang segundo. Kung ayaw mo ay ayos lang, hindi kita pipilitin. Pero kapag tinikman mo yan ay pwede na akong magpahinga. Sabi niya bago naglakad papunta ng kusina para kumuha ng tubig. Hindi ko po maintindihan noon ang ibig niyang sabihin, Papa Dudut. Pero noong time na po na yon ay bigla talaga akong kinutubaan na may kakaiba sa kanya. Feeling ko, totoo nga yata ang sinasabi ni Mama na aswang si Lola. Kaya siguro ay umalis din siya sa lugar na yon dahil sa sekreto ng lola kong yon. Papa Dudut, halos buong gabi lamang akong tahimik at nagmumuni-muni sa mga nangyari. Parang mababaliw na ako sa mga iniisip ko. Gustong gusto ko nang bumalik sa amin. Nasasabik na rin po akong makasama ang mga kapatid ko. Kasalukuyan akong nakahiga noon nang makarinig ako ng ungol na kung sino man sa labas. Doon sa likod ng bahay, isang ungol na parabang nahihirapang umire kapag tumatae, Papa Dudut. Kaya maingat akong napabangon at dinikit ang tenga sa dingding. Patuloy ko yung pinakinggan. Ilang sandali pa ay may naamoy akong mabaho. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano yon kabaho. At kahit nasa loob ako ng bahay, pasok na pasok ang amoy sa ilong ko. Napatakip ako ng ilong sa nakakasulasok na naamoy ko. Nang biglang may umalulong na aso. Sinundan niyo ng mga kaluskos at pagkalmot sa lupa. Hindi nagtagal ay may narinig akong dumapo sa bubong namin. Damang-dama ko po ang paggalog ng bahay na tila may malaking nilalang na nasa itaas. Dala ng kuryosidad nang makapag-ipon ako ng lakas ng loob matapos ang ilang minuto.
Sumili po ako ng bahagya sa maliit na butas ng dingding kahit na kinikilabutan po ako. Ayaw ko namang tawagin si Lola sa kabilang kwarto, baka natutulog na siya. Mapapagalitan pa ako kapag naistorbo ko. Hindi ko po alam kung halos lumuwa na ang mga mata ko sa panlalaki noon pagkakita ko sa mabalahibong nilalang na may pakpak katulad ng nasa paniki. Ang mga kamay nitong nakapaharap pa ibaba ay may malalaking kuko. Doon ang kauna-unahang pagkakataon na nasabi ko sa sarili ko na nakakita na ako ng demonyo. Nanginginig ng dahan-dahan akong napahawak sa nangihina kong tuhod habang hindi inaalis sa mga mata sa butas ng dingding. Maingat akong umatras at walang ingay na halos gumapang pabalik sa higaan. Ang tanging nagawa ko na lamang ay magdasal na sana'y matapos na ang bangungot na yon at magising na ako. Bumalik ako sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot sa takot dahil sa nasaksihan ko. Pinanghawakan ko na lamang ang sinabi ni Lola na walang mangyayari sa aking masama hanggat kasama ko siya. At suot ko ang kwintas na binigay niya. Kaunting pagtitiis na lang din naman at alam kong kukunin na ako ni Mama. May isang hapon din po na habang payapa akong nagkakape ng sinunog na bigas habang nakatitig sa mumunting hardin kong ginawa sa harapan ng bahay, ay bigla na lamang pong may taong nagsidatingan. Nagwala ang mga ito sa bakura namin at pinagsisira ang bakod namin at iba pang mga tanim ko. Nasaan ang matandang nakatira dito? Galit na sabi ng isang lalaki na may hawak na itak. Sinugod niya ako at kwenelyuhan. Ilabas mo ang matanda kung ayaw mong pati ikaw ay sunugin namin. Sa sobrang pagkabigla ko po noon at pagkalito sa nangyari ay wala akong naisagot. Napailing na lamang po ako, takot po akong napatitig na lamang sa lalaki at sa 3 pang taong nasa bakura naming mga kasamahan nito. Maya-maya pa ay nagsipasukan na sila sa bahay. Narinig kong hahalughugin daw nila yon, baka nagtatago lamang yung matanda. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Mautal-utal pang tanong ko noon na hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob na itanong po yon. Na ikinagalit lalo ng lalaking kaharap ko. Pinatay na matandang nakatira dito ang anak ko. Apo ka ba niya ha? Sa takot ko po para sa buhay ko ay agad akong umiling noon, Papa Dudut. Itinanggi ko si Lola. Sabi ko na kinuha lamang ako dahil wala akong matirhan. Parang naninilbihan lang ako. Yun lang po ang ginawa kong rason kung bakit ako nandun. Umalis na rin po agad sila nang hindi nila nakita sa bahay si Lola. Pero sabi po ng lalaking may dalang itak, babalik daw po siya. Kapag wala pa daw si Lola, ako ang papatayin niya. Grabing kaba ko po ng mga sandaling yon para sa buhay ko. Pagkalis nila ay dali-dali kong sinarado ang mga bintana at pintuan. Hindi po nagtagal ay dumating na si Lola, may dala siyang buwig ng saging at mga isda na nakatali sa matibay na uri ng bulaklak ng damo. Nagkukumahog siyang nilapitan ako pagkakita sa akin na nakasiksik sa sulok. Siguro ay nakita din po niyang magulo sa harapan ng bahay. Agad kong sinabi sa kanyang nangyari, Papa Dudut, pagkatapos po noon ay tahimik na natigilan lamang siya na para bang nag-iisip bago siya pumunta sa kwarto niya. Nang pagbalik niya sa akin, bitbit niya yung balabal niyang halos para ng kumot. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong pera pala ang laman nun. Sabi niya ay tulungan ko po siyang ayusin yon at talian na agad ko namang sinunod. Marahil ay eto ng huling araw na magkakasama tayo. Nagpapasalamat ako't na natili ka sa akin para samahan ako at tulungan dito sa kabila ng lahat, Apo. Tumulo ang luha ko matapos kong marinig ang mga katagang niyang yon, Papa Dudut. Feeling ko kasi sa mga oras na yon ay para na siyang nagpapaalam sa akin at sa mundo. Heto ang pera. Tanggapin mo ito. Itinabi ko ito para sa iyo. Gamitin mo yan para sa pamasahe pa uwi. At itong nakatali naman ay tulong ko sa pamilya ninyo. Sabi abot sa akin ng supot.
Inutusan niya akong ibalot sa damit ko at ilagay sa bag ko. Pinagmadali niya akong kunin ang mga gamit ko at umalis na raw ako doon. Nung una'y nag-aalinlangan pa ako dahil ayaw ko po siyang iwanan. Baka po kasi totohanin ng mga taong yon na saktan nila si Lola. Tinanong ko din po siya kung totoo ba ang ibinibintang nila sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot pa. Niyakap lamang niya ako at pinipilit na po akong umalis na. Sabi po niya ay dumaan daw ako sa likod ng bahay sa may sagingan para wala pong makakita sa akin. Sa dulo daw po noon ay may ilog kaya kumanan daw po ako. At sundan lamang ang ilog dahil doon ko daw makikita yung kalsada na kung saan ay pwede daw po akong maghintay ng masasakyang bus pauwi sa amin. Mabuti na lamang po at alam kong bumiyahe noon kahit mag-isa kaya nagawa ko pong umuwi. Umiyak lamang po ako nang umiiyak noon habang nasa biyahe sa sobrang pag-aalala kay Lola. Inalok ko din po kasi siyang sumama na lamang sa akin pero ayaw po niya. Sabi niya ay mas gusto raw po niya doon at hanggat kaya po niyang ipagtanggol ako ay gagawin niya kahit makapatay pa siya. Noon po ay hindi ko po gaanong maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin ng mga sinabi niya. Pero nang lumaki po ako at sa tuwing maaalala siya ay doon ko lang po mas naiintindihan kahit papaano maging ang pagbibigay niya palagi ng karne sa akin noon. Siguro ay alam po niyang paborito ko yon kaya binibilhan po niya ako at ipinagluluto noon. Tuwing maaalala ko din po siya ay lagi ko lang hinahawakan ang kwintas na suot ko. Naging mabuti naman po kasi sa akin ang lola ko. Kahit sino naman pong tao ang kakantihin ay hindi papayag na magpaagrabyado. Pero alam ko pong maling-mali talaga ang kumitil. Kung nasaan man si Lola Ason ngayon, sana'y ayos pa rin siya. Yun na lang po ang hiling ko simula kasi nang lisanin ko ang bahay niya noon ay pinutol na namin ang koneksyon sa iba pang kamag-anak doon, Papa Dudut. Takot din po kasi si Mama na madamay kami lalo na at wala naman po kaming kinalaman sa sinasabi ng iba na may dugo kaming aswang. Hindi naman po kasi totoo yon. Nakakasama lang po kasi ng loob dahil din po sa ibang mga matatabil ang dila ay nadadamay kaming mga inosente. Isa pa'y wala din naman pong ebidensya na si Lola nga ang gumagawa ng ibinibintang sa kanya. May mga tao lang talagang nananahimik dahil hindi naman totoo ang inaakusa sa kanya. At may mga taong naghahanap lang ng masisisi sa kamaliang nagawa tulad ng lalaking sumugod sa bahay ni Lola Asuncion na may itak. Nakarating sa amin ang balita na siya talaga ang pumatay sa anak po niya at ang 2 tao pa na natagpuang patay malapit sa krimen ay ang mga saksi pala. Ayon po sa balita, bago daw mamatay ang mga yon, nasabi pa nung 2 na nakita daw ng mga ito na kasama ng bata ang tatay nito. Doon na po napagtagpi-tagpi ng mga kapulisan ang lahat. May binalita din po na may sinunog din na bahay. At ang taimtim na dasal ko lamang po noon, sana'y nasa mabuting kalagayan ang lola ko. Masasabi kong hindi lahat ng may kakaibang pag-iisip ay walang puso. At hindi lahat ng nag-iisang namumuhay ay may kakaiba ng ginagawa. Ang paggawa ng kwento at paniniwala sa mga ito na walang sapat na basihan ang nakakasira ng buhay ng tao. Hiling ko lang po sa mga taong walang magawa sa buhay kundi pagkwentuhan ang buhay ng ibang tao ay mag-focus na lamang po kayo sa kung saan po kayo giginhawa ang buhay kesa manira ng iba. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Marco. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Marco. Ramdam ko ang takot at pangungulila mo sa iyong lola. Hindi madali ang pinagdaanan mo, lalo na ang makita kung paano ang isang mahal mo sa buhay ay napagbintangan ng walang sapat na basihan. Totoo, masakit sa loob na wala kang magawa kundi ang sumunod at lumayo. Pero tamang ginawa mo na piliin ang kaligtasan mo at ng pamilya mo. Ang mga karanasang ito ang magtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang katotohanan. Sa kwento ni Marco, natutunan natin minsan na mas mabigat pa
sa sugat ng katawan ng sugat ng maling bintang. Kaya bago tayo magsalita, bago tayo humusgay, isipin muna natin kung may basihan ba ang ating mga sinasabi. Dahil sa bawat salitang bitawan natin, may pamilyang pwedeng masira, may mga inosenteng pwedeng masaktan, at sa mga tao pong walang tigil ang pamamaratang sa iba gamit ang pagkakalat ng tsismis ay magbago na po kayo. At sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw ay huwag po tayong bastang maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Huwag nating hayaan na ang galit at tsismis ang magdikta ng ating pananaw. Ang pagiging mabuting tao ay hindi lamang sa hindi paggawa ng masama, kundi sa pagpili na huwag manira ng kapwa. Lagi din nating tatandaan na mas madaling maging mapanira kaysa maging makatao. Kaya piliin nating maging makatao at makinig muna bago humusga. At higit sa lahat ay magtiwala sa Diyos na siya lamang ang tunay na nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na aming ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Babala po sa lahat ng mga nag-re-upload ng ating content, ito po ay bawal sa batas. Ang aking pong titulo bilang Papa Dudut at ang mga content na aking pong ginagawa ay trademark ng IPO. Mari po akong maghabla sa lahat ng gumagawa nito. Kaya po sa lahat ng mga gumagawa nito, itigil nyo na po. Mas mainam if you will do your own content. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.